Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na sa dinami-rami ng mga nilalang na naninirahan sa ating karagatan ay merong ilan na paniguradong hindi mo talaga gugustuhin lapitan? Kaya mula sa uri ng pating na magbibigay ng bangungot sa lahat ng tao hanggang sa igat na hindi pwedeng basta-basta na lamang lapitan ng kahit na sino, ay pag-usapan natin ang 10 istang dapat mong katakutan. Kaya kung handa ka nang makilala ang mga ito ay simulan na natin. Number 10, Tiger Shark. Ang uri ng pating na tinatawag na Tiger Sharks ay kabilang sa pinakamalaking uri ng pating sa ating planeta, kung saan kayang umabot ng bawat isa sa mga ito sa haba na 14 na talampakan. Kung kaya't makikita na lamang mula rito na meron silang kakayanan na kumain ng mga tao ng buo. Kung kaya't ang nakuha ng video na ito patungkol sa mga diver na bigla na lamang inatake ng isang tiger shark ay talaga namang nagpatayo sa balahibo ng lahat ng nakapanood rito. Dulot na matapos inspeksyonin ng mga eksperto ang video ay napag-alaman nila na 3 pulgada na lamang ang layo ng ngipi ng pating sa katawan ng isang diver na muntikan niya ng makain. Kung kaya't paalala nila na parating alamin kung anong mga nilalang ang naniniraan sa tubig na iyong paglulusungan, para alam mo kung ang dagat ba na iyong paglalangoyan ay maaaring maglagay sa iyo sa kapahamakan. Number 9, Angel Shark. Sigurado ako na sa unang pagkakakita mo sa nilalang na ito na tinatawag na Angel Shark ay hindi mo agad akalain na isa itong uri ng pating. Dulot na kumpara sa iba niyang mga kauri na nanguhuli at nangahabol ng kanilang makakain ay kakaibang paraan ng panghuhuli ng pagkain ng pating na ito na nakatambay lang sa sahig ng karagatan, kung saan sila nagbabalat kayo at maghihintay ng isdang minalas na pumasok sa kanilang teritoryo. Sa kasamang palad ay dahil sa pagbabalat kayo rin ng mga angel shark ay madalas silang hindi napapansin ng mga tao. Kung kaya't kahit pa hindi sila agresibo ay nagkakaroon pa rin ng pagkakataon na nakakatake sila ng mga tao na talaga namang makikita sa videong ito, kung saan ang siyam na diver ay inatake ng isang angel shark na paniwala nila ay naging agresibo dahil sa ilaw mula sa kanilang kamera. Kung kaya't pasalamat na lamang daw ang mga diver na ito at hindi sila tuluyang nakagat at nasugatan ng pating na ito na mabilis din namang bumalik sa kanyang pinagtataguang teritoryo. Number 8, Goblin Shark. Sa dinami-rami ng uri ng pating sa ating karagatan ay paniguradong ang Goblin Shark ang isa sa pinakakakaiba at may nakakatakot na itsura sa lahat. Sa kadahilan ng maliban sa pagkakaroon ng patulis ng uso ay kaya ding humaba at tila ba lumabas ang bibig ng mga ito na kanilang ginagamit para mabilis at biglaang umatake ng mga isdang minalas na natanaw ng kanilang mga mata, na hindi raw nila tatantanan dahil sa limitado lamang ang kayang makain ng pating na ito sa kailaliman ng karagatan, kung saan walang kahit na anong liwanag, kung kaya't madalas silang desperadong makakita ng pwede nilang kainin, na maaaring magpaliwanag raw kung bakit ganito na lamang ang inasta ng isang goblin shark na matapos masinaga ng liwanag mula sa flashlight ng isang diver ay agad niya itong inatake at kinagat, na mabuti na lamang at hindi tumagos sa suit na suot-suot nito. Sa kasamang palad ay hindi nga naging madali ang pagbitaw sa kanya ng pating, na sasabing tumigil lamang sa pagkagat sa diver matapos itong bigyan ng isda ng mga tao na tila babayad para palayain sila nito. Number 7, Nurse Shark. Mapamatanda man ang pating o bata ay hindi may tatangging isa pa rin sila sa pinaka-agresibo at dapat nakatakutang isda sa ating karagatan, na talaga namang mapapatunayan sa nakuha ng video na ito, kung saan ang isang baby na nurse shark ay nagawang umatake ng isang diver na makikitang kinapitan nito gamit ang kanyang bibig na tila ba patuloy na sumisipsip sa laman ng kanyang naging biktima, kung kaya't napilitan na lamang ang kasama ng diver na hatakin ng isda, na ilang beses niya pang ginawa bago tuluyang bumitaw ang batang pating sa pagkakakagat sa kanyang biktima, na kalaunan ay hinayaan din itong makawala matapos niyang ma-realize na hindi niya kayang umatake at manalo sa mga tao, kung kaya't napansin na lamang daw ng mga divers na kalaunan ay lumangay na rin papalayo ang pating na ito. Number 6, Mako Shark.
Ang mako shark ay ang isa sa pinakamabilis at agresibong uri ng pating sa ating planeta na talaga namang may papakita sa nakuha ng video na ito kung saan ang pating ay napatunayan na lumalangoy sa bilis na 25 metro kada oras na halos kasing bilis na ng pagtakbo ng sasakyan sa ating kalupaan. Kung kaya't kahit pa mabilis ding lumangoy ang mga isda na natipuhang atakihin at kainin ng pating na ito ay madali niya pa rin silang naaabutan, kung saan madali nitong napapasok ang lampas kalahati ng pangangatawan ng isda sa kanyang bunganga na hindi may tatangging mabilis na pumatay rin sa hayop. Kung kaya't kung makakasalubong ka man ng pating na ito sa karagatan ay magdasal ka na lamang na hindi ka nila matitipuhang atakihin dahil paniguradong hindi ka makakatakas kung sakaling ginusto ka nilang habulin. Number 5. Hagfish. Dumako naman tayo sa ibang uri ng nilalang sa ating karagatan at hindi lamang sa mga pating, kung saan ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang isdang ito na kung tawagin ay hagfish na mapapansing mayroong kakaibang itsura dahil sa wala silang panga, kung kaya't ang kanilang bunganga ay tila babutas lamang na kanilang ginagamit para manipsip at manghigop ng laman ng mga biktimang minalas na kanilang nakapitan. Makikita sa bidyong ito na nakuhanan patungkol sa paraan ng pagkain ng mga hagfish ay kaya pa rin kumain ng karne ng mga nilalang nito, kung saan kahit pa ang malamang isda ay madali at mabilis nilang naubos. Maliban din sa kakayanang kumain ng karne ay meron ding kapabilidad ang mga hagfish na protektahan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagbabalat nila sa kanilang katawan ng lason mula sa kanilang halamang dagat at mga nakain nilang nilalang, na paraan raw nito para walang magtangkang sa kanila ay manghuli at umatake. Number 4. Cuttlefish. Kahit pa merong salitang fish sa pangalan ng nilalang na ito na cuttlefish, ay dapat mong malaman na hindi sila isda, kundi isang malapit na kalahi ng mga pugita na paniguradong agad mong mapapansin sa kanilang itsura, dulot na merong 8 galamay ang mga ito at 3 puso na kinikailangan ng hayop para masiguradong lahat ng parte ng kanyang katawan ay makakakuha ng sapat na dugo. Maliban sa kanilang itsura ay kakaiba rin ang paraan ng panghuhuli ng mga cuttlefish sa kanilang magiging biktima, kung saan una ay nagbabalat kayo sila sa kanilang paligid na unti-unti nilang gagamitin para patagong makalapit sa isang isda, na pag inatake sila ay tila ba hinahatak nila papasok sa kanilang bunganga ng buo, na mabilis raw nilang idadigest sa kanilang sikmura kahit na buhay pa ito, na parehong nakakagulat at nakamamangharo makita ayon sa mga eksperto. Number 3. Titan Triggerfish. Mula sa pangalan ng Titan Triggerfish ay paniguradong hindi ka na magugulat kung sabihin ko sa iyo ng isda na ito ang pinakamalaki sa lahat ng uri ng triggerfish sa lahat, kung saan kaya nilang umabot sa haba na lampas 2 talampakan na ginagamit raw ng isda para intimidahin ang kahit na sinong magtatangkang pumasok sa kanilang teritoryo. Kilala ng mga diver ang mga triggerfish sa kanilang likas na pagiging agresibo. Ngunit ayon sa mga eksperto ay umaatake at nangahabol lamang daw ang mga isdang ito sa tuwing nakakaramdam sila na mayroong gustong umatake sa kanila. Kung kaya't kung hindi ka naman basta-bastang lapitin sa mga Titan Triggerfish ay paniguradong hindi ka rin nila papansinin at hahabulin, na tila ba hindi nagawang gawin ng nakuha ng diver na ito sa video, na makikitang nagalit ang Titan Triggerfish kung kaya't naging agresibo ito sa tao. Number 2. Sargassum Fish. Ang sargassum fish, o mas kilala sa tawag na frogfish, ay isang uri ng nilalang sa karagatan na mayroong itsura na tila ba isang isdang may mga paa na parang sa palaka, na naging dahilan para makuha nila ang kanilang pangalan. Pero maliban sa kanilang itsura ay kakaiba rin ang paraan ng pamumuhay ng hayop na ito, kung saan ginagamit nila ang kanilang kulay para magbalat kayo sa mga halamang dagat na kanilang ginagawa para magtago sa mga gustong umatake sa kanila at para hindi sila mapansin ng mga hayop na gusto nilang hulihin at atakihin. Dagdag pa sa kakayanan ng mga frogfish na magbalat kayo ay kaya ring kunin ng hayop na ito ang lason mula sa katawan ng kanyang mga nakain, na magsisilbing protection din nila kung sakaling may gustong humuli sa kanila. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan, ay gusto ko munang makita mo ang katawan ng dolphin na ito, na ayon sa mga eksperto ay inaatake raw
ng isang uri ng pating na kung tawagin ay cookie cutter shark, na kahit pa mayroong maliit lamang na sukat ng pangangatawan, ay mayroon daw matatalim na mga ngipin sa kanilang bunganga na kanilang ginagamit para gumawa ng bilugang butas sa kanilang mga nagiging biktima, na naging dahilan din kung bakit ganito na lamang ang kanilang naging pangalan. Number 1. Wolf eel. Hindi na bago sa ating kaalaman na mayroong kasabihan na nagsasabing don't judge a book by its cover, na talaga namang tugma raw sa dapat nating maging opinyon patungkol sa uri ng igat na ito na naninirahan sa ating karagatan, na kung tawagin ay wolf eel, dahil kahit pa meron silang nakapangingilabot na itsura ay hindi raw tuluyang agresibo ang mga nilalang na ito, kung saan payapa raw ang kanilang pamumuhay at madalang lamang umatake ng mga tao. Pero hindi ito nangangahulugang basta-basta na lamang natin silang lapitan, dahil sa mayroon pa ring matatalim ng ngipin ang mga wolf eel. Nadagdag pa sa kanilang malakas na puwersa ng pagkagat, ay paniguradong hindi pa rin sila dapat na baliwalain ng kahit na sino. At yan ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming mga kakaiba at hindi kapanipaniwalang nilalang ang naninirahan sa ating karagatan. At dahil sa hindi pa natin lubusang natutuklasan ang kabuuan ng karagatan sa planetang ating ginagalawan, ay mataas ang posibilidad na meron pa tayong hindi nadidiskubreng mga naninirahan rito na maaaring tumalo pa sa mga nilalang na inilagay natin sa videong ito. Kaya para sa iyo, ano pang nakakatakot ng mga nilalang sa dagat ang sa tingin mong dapat na nakapasok sa ating listahan? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.